At ngayon ay meron po tayong isang napakalaking balita dito na yumayanig dito sa mundo ng finance at saka cryptocurrency. Ang sabi po rito ay US Rep to reintroduce strategic Bitcoin Reserve Bill, renamed American Reserves Modernization Act. Ayan, ang pangarap po ng marami na magkaroon ng isang national Bitcoin reserve ang United States ay hindi na lang basta pangarap. Ito po ay unti-unti nang nagiging isang formal na batas. Ayon po sa balita natin dito kay CoinGate, inannounce ng US Representative na si Nick Bigike na muli po niyang ihahain ang strategic Bitcoin reserve sa loob ng susunod na 2 linggo. At heto po ang plot twist. Hindi na ito tatawaging Bitcoin Act. Sa ilalim po ng bagong rebisyon, ito ay papangalanan ng American Reserves Modernization Act. Bakit binago ang pangalan? At ano ang mga binago sa loob ng bill na ito para masiguradong papasa ito sa Kongreso? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng balitang ito. Alamin natin ang plano na makakuha ng 1 million Bitcoin, ang papel ni President Donald Trump at kung bakit ang modernization ang susi para tanggapin ng mga mambabatas ang digital gold. At simulan po natin ang mula po sa Bitcoin Act patungong American Reserves Modernization Act. Sa isang papel sa Bitcoin Conference kamakailan, ipinaliwanag po ni Representative Nick Bigike na ang pagpapalit ng pangalan ay hindi lang basta marketing move. Ang American Reserves Modernization Act o ARMA ay sumisimbolo sa layunin na i-update ang lumang sistema ng reserve ng Amerika para sa 21st century. Ayon po kay Bigike, Representative Bigike, kailangang maintindihan ng mga miyembro ng Kongreso at ng buong nasyon na ang Bitcoin ay hindi lang basta speculative asset. Ito po ay isang reserve asset na dapat pong ituring na katumbas ng ginto. Sa aking opinyon, napakatalino po ng strategy na ito ni Representative Bigike. Sa paggamit po ng salitang modernization, binabago po niya ang narrative mula sa pagiging crypto fan patungo sa pagiging isang economic patriot. Isipin po ninyo mga ka-crypto, sino ba naman ang aayaw sa pag-modernize ng ating reserves? Ang dating Bitcoin Act ay madaling i-dismiss ng mga skeptics bilang isang niche bill. Pero ang ARMA, ito ay nagpapahiwatig na ang Amerika ay kailangang sumabay sa teknolohiya para hindi po mapag-iwanan ng ibang bansa gaya po ng China o Russia na posibleng gumawa na rin ng sarili po nilang digital reserves. Ang pag-detach po sa salitang Bitcoin sa mismong pamagat ng batas, bagamat Bitcoin pa rin ang laman, ay nagbibigay po ng political cover sa mga mambabatas na ayaw aminin na nagustuhan nila ang crypto. Kaya masasabi ko lamang po dito ay simple. Binabalot nila si Bitcoin sa isang professional wrapper para mas madaling lunukin ng mga traditionalist sa House Financial Services Committee. Ito po ang tinatawag nating institutional language. Kung gusto mong seryosohin ka ng mga regulators, kailangan mong magsalita sa kanilang lingwahe. At ngayon ay check po natin ang kasalukuyang presyo ni Bitcoin dito sa ating daily chart time frame. Si Bitcoin ay naglalaro po sa presyo ngayon na 77,342.02. Ayan, nakaranas po siya ng isang bearish candle kahapon, bumagsak. Hindi po niya nakayanan yung mga resistance natin dito kahapon. Ayan, yung major resistance natin na 78,128.93. Ayan, ay dating support po yan kahapon at nabasag niya ito. Kaya update po natin yan at gawin po nating kulay green. Ayan. At ngayon ay nagsara po siya dito sa
ilalim naman ng isang minor support natin na kinuha po natin sa mga rejections dito at saka dito. Kaya ayan, napakalapit po niya sa ating minor resistance na yan. Dito naman po kay XRP, siya po ay naglalaro naman ngayon dito sa presyong 1.3958. Ayan. At patuloy pa rin po siyang nasa loob ng symmetrical triangle pattern natin. At mukhang meron po tayong lumalabas dito na bearish signal sa ating mga indicators. Yan, pag-uusapan po natin mamaya ang ating technical analysis at balikan po muna natin ang ating balita dito. Yan, pag-usapan naman po natin ang misyon. Yan ang 1 million Bitcoin sa loob ng 5 taon. Ang sabi po rito ay Rep. Bigike had initially introduced the Bitcoin Act as a companion bill in the U.S. House, mirroring Senator Cynthia Lummis' strategic Bitcoin Reserve Bill in the Senate. The bill notably mandates the U.S. Treasury to acquire up to 1 million for the reserve over 5 years. Yan, ito po ang core o ang puso ng bill na ito. Ang American Reserves Modernization Act ay inuutusan po ang U.S. Treasury na bumili ng 1 million Bitcoin sa loob ng susunod na 5 taon. Ang layunin po ay gawing permanenteng holding ang Bitcoin na ito, katulad ng kung paano po itinatago ng Amerika ang kanilang dambuhalang gold reserves sa Fort Knox. Sa aking opinyon, ang 1 million Bitcoin plan ay hindi lang basta stacking. Ito ay isang geopolitical power play. Sa kasalukuyan, mayroon pong humigit kumulang 21 million Bitcoin lang ang pwedeng umiral or umikot sa buong mundo. Kung ang Amerika ay hahawak po ng 1 million, ibig sabihin ay kontrolado nila ang halos 5% ng kabuuang supply. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ang epekto nito sa global demand. Kapag naging opisyal na po ang ARMA, ang Bitcoin ay hindi na lang basta digital asset. Ito po ay magiging national security asset. Sa aking pananaw, dito po sa 1 million target ay ganito. Isa po itong scarcity engine. Habang bumibili ang US Treasury, lalong hihigpit ang supply sa market. At dahil ang batas ay nagsasaad na bawal itong ibenta ng basta-basta, tinatanggal nila ang malaking bahagi ni Bitcoin sa sirkulasyon habang buhay. Ito po ang tunay na kahulugan ng strategic reserve. Hindi ito trading account. Ito po ay isang vault para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga Amerikano. Pag-usapan naman po natin ang proteksyon laban sa political pendulum. Sabi po rito ay Bigike further noted that the strategic Bitcoin Reserve Bill aims to detach Bitcoin from political pendulum, ensuring that its reserve status remains intact regardless of the political climate. The congressman's revelation aligns with White House crypto advisor Patrick Witt's comments last week. Isa po sa pinaka-interesting na bahagi ng paliwanag ni Representative Bigike ay ang layunin na i-detach itong si Bitcoin mula sa political pendulum. Ibig sabihin, kahit sino pa ang maging presidente o kahit anong party ang humawak sa Kongreso sa hinaharap, ang status po ni Bitcoin bilang reserve ay dapat manatiling intact at protektado. Ayon po sa kanya, ang rebisyon ng bill ay tinitiyak na ang reserve ay hindi po pwedeng ibenta o galawin para sa mga short-term political goals. Sa aking opinyon, napakahalaga po ng aspetong ito dahil nakita na natin kung paano nagbabago ang ihip ng hangin sa Washington, D.C. tuwing eleksyon. Ang pag-codify sa Bitcoin Reserve bilang isang modernized reserve ay nagbibigay dito ng parehong legal protection na tinatamasa ng gold reserve. Kaya ang masasabi ko po dito ay ito ang pinaka-critical na bahagi ng batas.
kung magagawa nilang politics proof itong si Bitcoin, mawawala ang takot ng mga investors na baka biglang i-dump ng gobyerno ang kanilang holdings kapag nagpalit ng administrasyon. Nakikita ko rito ang impluensya ni President Donald Trump. Ang kanyang executive order ang nagsilbing mitsa para ang American Reserves Modernization Act ang magsisilbing steel shield nito. Ang pagprotekta sa Bitcoin status bilang reserve asset for safekeeping and storage ay nagpapakita na ang Amerika ay handa ng ituring ang digital assets bilang hard money. Ito ay hindi na lang usaping teknolohiya. Ito po ay usaping legal permanence. Sunod ay pag-usapan naman po natin ang feedback mula sa House Financial Services Committee. Sabi dito, the congressman explained that they were renaming the bill because it is important for members of Congress and people across the nation to understand what they are trying to achieve with it. He remarked that they are trying to ensure that Bitcoin reserves its rightful treatment as a reserve asset for safekeeping and storage, and to prevent the reserve from being sold at any point. Ayan, hindi po naging madali ang pag-draft ng ARMA. Sinabi po ni Big Ike na nakipagtulungan siya ng maigi sa House Financial Services Committee at iba pang committees para makuha ang kanilang feedback. Ang mga rebisyong ginawa nila ay base sa kung ano ang kailangan para mag-yes ang mga mambabatas. Kasama po rito ang malinaw na rules sa safekeeping at kung paano po ito i-store nang hindi nakukompromise ang security ng bansa. Sa aking opinyon, ang pakikipagdialogo sa House Financial Services Committee ay sinyales na ang bill na ito ay may real legs. Hindi lang ito pakitang tao. May serious negotiation na nangyayari sa likod ng mga saradong pinto. Kaya masasabi ko po sa revisions na binanggit ni Big Ike dito ay malamang na nakatutok ito sa accountability at saka transparency. Gusto ng mga mambabatas na malaman kung sino ang may hawak ng keys, paano ito i-audit at paano po masisigurado na hindi ito mahahack ng ibang bansa. Sa pag-address sa mga concerns na ito, tinatanggal ni Big Ike ang mga roadblocks. Ang American Reserves Modernization Act ay dinisenyo para maging voter-friendly sa loob ng Kongreso. Hindi na ito isang rebel bill. Ito ay nagiging bahagi na ng mainstream economic policy. At kapag ang House Financial Services Committee ay nagbigay ng go signal, asahan po natin na ang floodgates ng institutional interest ay lalong bubukas. Pag-usapan naman po natin itong si Patrick Witt at ang White House Crypto Advisor Strategy. Hindi lamang po si Big Ike ang kumikilos. Ang White House Crypto Advisor na si Patrick Witt ay nagbigay din ng mga komento na nagpapatunay sa direksyong ito. Sinabi po ni Witt na ang bagong legislation ay largely tracks an original na Bitcoin Act at ang original na Bitcoin Act. Ayan, ulitin ko po. Sinabi po ni Witt na ang bagong legislation ay largely tracks ang original na Bitcoin Act pero may mga mahalagang pagbabago base sa feedback ng mga stakeholders. Inaasahan din na maglalabas po ang White House ng mga plano kung paano po i-implement ang executive order ni President Trump tungkol sa reserve na ito. Ang aking opinyon dito ay ang alignment sa pagitan po ni Representative Big Ike at ng White House sa pamamagitan po ni Patrick Witt ay nagpapakita po ng isang unified front. Napakabihirang makakita po ng ganitong klaseng koordinasyon sa pagitan ng legislative at saka executive branches pagdating sa crypto. Kaya ang masasabi ko po rito ay seryoso ang administrasyong Trump na gawin itong legacy project. Ang papel po dito ni Patrick Witt ay napaka-importante dahil siya ang nagsisilbing tulay sa pagitan po ng industriya at ng gobyerno.
Kapag sinabi po niyang ang bagong bill ay may updates base sa feedback, ibig sabihin ay pinapakinggan nila ang mga eksperto sa custody at saka security. Ang White House Implementation Plan ay ang action na susunod sa words ng ARMA. Kapag nagsama po ang batas o ang ARMA at ang executive power o ang order ni Trump, wala nang makakapigil sa pagbuo ng strategic Bitcoin reserve. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa timeline at ang Mind in America Act. Yan, sabi rito, it is worth noting that U.S. Senators Bill Cassidy and Cynthia Lummis have introduced the Mind in America Act, which also aims to codify Trump's executive order to establish a Bitcoin reserve. However, the bill mainly focuses on boosting the BTC mining industry in the country. Ayan, bagamat wala pong saktong petsa kung kailan ito ipapasa, target po ni Bigike na i-reintroduce ang bill sa loob ng susunod na mga ilang linggo. Sa kabilang banda, mayroon ding ibang bills gaya po ng Mind in America Act ni na Senators Bill Cassidy at saka Cynthia Lummis na nakatutok naman sa pagpapalakas ng BTC mining industry sa loob ng United States. Gayunpaman, ang Clarity Act ang kasalukuyang prioridad, kaya ang National Bitcoin Reserve ay posibleng sa 2027 pa tuluyang mabuo. Sa aking opinyon, ang timeline na ito ay nagbibigay po sa atin ng reality check. Hindi ito mangyayari overnight or sa loob lamang ng isang gabi. Pero ang mahalaga po ay ang momentum. Ang pagkakaroon ng iba't ibang bills gaya po ng Mind in America Act at saka American Reserves Modernization Act ay nagpapakita ng isang comprehensive ecosystem approach. Hindi lang sila basta bumibili ng Bitcoin. Gusto rin nilang sa Amerika mismo ito minimina at protektado ito ng batas ng Amerika. Kaya sa aking pananaw, ang pag-prioritize sa Clarity Act ay tama lang. Kailangan muna nating ayusin ang rules of the road bago tayo maglagay ng dambuhalang truck. Yan, ang dambuhalang truck po na yan ay siyempre ang Bitcoin. Yan. Ang 22% chance na sinasabi ng mga traders na mabubuo ito bago ang 2027, yan, ay para sa akin ay conservative estimate po ito. Ayan. With Clarity Act currently taking priority, crypto traders are betting that U.S. National Reserve will not be established before next year. There is only 22% chance of BTC reserve being in place before 2027. Ayan, sa bilis po ng galaw ni Representative Bigike at sa suporta ng White House, huwag po tayong magulat kung magkaroon po ng fast track sa oras na magkaroon ng krisis sa ekonomiya o biglang tumalon ang presyo ni Bitcoin. Ang ARMA ay ang ating Plan B na unti-unting nagiging Plan A. Ayan, sa kabuuan, ang pagre-reintroduce ng bill bilang American Reserves Modernization Act ay isa pong historical na hakbang. Binabago nito ang tingin kay Bitcoin mula po sa pagiging internet money patungo sa pagiging national reserve asset. Si Representative Nick Bigike sa tulong po ng White House at ng House Financial Services Committee ay naglalatag ng pundasyon para sa isang Amerika na handa sa digital future. Kaya sa paparating na 2 linggo, bantayan po natin ang muling pagkakain ng batas na ito. Ito po ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa global economy. Si Bitcoin ay hindi na lang basta barya. Ito ay nagiging pundasyon ng makabagong Amerika. At ayan, ngayon ay dito naman po tayo sa ating technical analysis. Para mag-technical analysis po tayo sa posibleng magiging galaw ni Bitcoin at saka XRP sa mga paparating na araw. Ayan, bumagsak po kasi itong si Bitcoin kaya nagsibagsakan ang buong crypto market. Ayan, marami po ang mga nagkukulay red na naman dito sa ating watch list. Ayan, si Bitcoin.
Ayan. Kitang-kita po natin yung kanyang nabuong bearish candlestick kahapon kung saan ay nauntog po siya sa ating upper portion ng ating channel pattern dito na kulay puti. Ayan, may channel pattern po tayo rito. Isang ascending channel pattern at bumangga siya dito sa itaas na bahagi. Yung inaasahan natin dyan is kung mababasag po niya yung upper portion na yan is makakaranas siya ng tuloy-tuloy na pag-angat sa presyo. Ayan. Kung nagkaroon ng breakout, possible na lilipat po siya sa 84,500.49 na sunod na major resistance natin. Pero ang nangyayari ay nabigo po siya, nauntog at ayan, mukhang babagsak po siya dito. Ayan, mukhang babagsak po siya dito sa ating sunod na minor support dito sa 74,934.44 sa mga susunod na araw kung magpapatuloy po yung ating bearish momentum. So, ang bearish momentum natin dito ay ayan, nagpapakita na po ng warning ang ating QQE mod kung saan ay lumiliit yung kanilang mga sukat. Ibig sabihin ay may paghina na po sa bullish momentum. Kaya mukhang parang sinasabi nila na maghanda dahil makakaranas si Bitcoin ng retracement sa mas mababang presyo. At ang posibilidad na ng kanyang retracement ay dito sa 74,937.44. Dito naman po tayo kay XRP. Ayan. Mas nakakatakot itong si XRP kasi bumagsak na po siya ng mas malalim. Yung candlestick natin kahapon is nagawang pigilan po ng ating minor support dito sa 1.3833. Kitang-kita natin na sa ating candlestick kahapon is yan, pinaangat po niya ulit at nagsara dito sa mga presyong 1.40. Pero mukhang sinusubukan po ulit ng mga bears na muling itulak sa ating support dito. Pero wag po tayong mag-alala kasi patuloy pa rin pong naglalaro itong si XRP dito sa loob ng ating symmetrical triangle. Pero ayan, katulad din kay Bitcoin, nanghihina po ang ating bullish momentum. Kaya mukhang kung hindi po babagsak itong si XRP at magagawang pigilan ng mga support ang nabubuong bearish momentum, mukhang dito po tayo maglalaro malapit sa ilalim na bahagi ng ating symmetrical triangle pattern dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.